Tawag ko sa kanya. Napahinto ang mga rescue dahil sa paglapit ko sa kanya. Hinawakan ko pa ang mukha niya. Wala ng kulay ang mga labi niya at maging siya namumutla na rin. Rebecca! Gumalaw-galaw ang talukap ng mga mata niya hanggang sa dumilat siya. Rebecca! I called her name. Paula! Sambit niya sa pangalan ko. Sobrang hina ng boses niya at halata ang paghihirap niya. Anong nangyari? Tanong ko at tumigpit ang hawak ko sa pisngi niya at dumaos-dos ang luha doon. Rebecca! Si Paula, iligtas mo si Paula? Magiging okay siya. Paulo, please don't talk anymore. Nahihirapan ka na. Si Ami, dahil sa bulong niya na hindi ko na nga narinig, ay nilapit ko ang tenga ko sa bibig niya. Si Ami, mariing napapikit ako. Ano ba ang ginawa niya sa inyo? Malamig na tanong ko. Nanlambot ang puso ko nang hinawakan niya ang kamay ko. Sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha ko dahil sa nakikitang dugo sa kamay niya. Hinawakan ko ang dibdib niya dahil sa mga dugo na kumakawala roon. Ikaw na ang bahala sa anak natin, Paulo. Umiling ako at tinikit ko ang noo ko sa kanya. Please, wag mong sabihin yan. Makakaligtas ka. Lalaban ka, diba? Rebecca, please. Nanlamig ako na makita ang pagsuka niya ng dugo. Pero nasan ko ang labi niya at nakagalat na iyon. Rebecca, I'm sorry. Sabihin mo kay Paula mahal na mahal ko siya at patawad. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon ay nahahaluan na ng galit, hindi ko na napigilan pang mapasigaw. Dahan-dahan na pumikit siya at lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko hanggang bumagsak yon sa gilid ng katawan niya. Rebecca, wala ng pulsong pasyente. Para kong lantang gulay na nakatayo lang habang nakatingin sa kanya, pilit sinasalba ng mga medics. Rebecca, I'm sorry sir. Time of death 11:41 a.m. Bumalik ako sa kotse ko at binuksan ang pintuan sa side ni Zion saka siya pinangko. Sumakay kami sa ambulansya kung nasa ng anak ko. Dad, may oxygen mask na siya ngayon. At dinig-dinig ko rin ang heartbeat niya sa monitor. Malamig pa rin ang kamay niya. Mas lalo ko nagalit sa sarili ko. Ito ang unang beses na makita ko ulit ang anak ko sa malapitan. Pero ngayon, lumaban ka, Paula. Lumaban ka para sa mama mo. I am so sorry, Paula. Dahil sa kagustuhan kong iligtas sila at walang manggugulo sa kanila, kung mananatili ako nasa malayo sa kanila, mas piniling hindi magpakita ng mga ito ay mangyayari sa kanila. Hindi ko mapapatawad si Ami. Binalaan ko na siya. Binalaan ko siya na hindi niya po pwedeng sakta na mag-ina ko, pero ginawa niya pa rin. Paula, nandito na si Daddy. Di na kita iiwan pa, anak ko. Lumaban ka, baby. Lumaban ka. Humihina pong pulsa ng bata. Marami ring dugo ang nawala sa kanya dahil sa malaking sugat na natamo niya mula sa bubog. Parang 1 taon ang tagal nang dumating kami sa ospital. Pero kahit nang makarating na kami, hindi man lang nabawasan ang takot at ang kaba ko. Para akong nabibingi sa tunog ng ambulansya. Paulo? Napalingon ako sa tumawag sa akin at nakita ko ang kaibigan kong doktor. Lumapit ako sa kanya at tinawakan na magkabilang balikat niya. Iligtas mo ang anak ko. Rek, pakiusap, iligtas mo siya. Teka, mabilis nilang naibaba ang stretcher ni Paula at sumama na rin si Rex sa kanila. Huminto pa ang isang ambulansya at bagsak ang balikat na tiningnan ko yon. Kahit narinig ko pa ang sinabi nila kanina pero umaasa pa rin ako. Umaasa pa rin akong lumalaban pa rin siya. Sana lumaban siya. Nagsalubong kilay ko na makita ang pagmamadali nila sa pagbukas ito at maingat na ibinaba nila ang stretcher. Inaasahan ko na tayong puting kumot ang sasalubong sa aking paningin pero hindi. Nakasuot na rin to ng oxygen mask at tinawakan ko ang braso ng lalaki. Ano nangyari? Kaka-release pa lang namin death of time ng pasyente pero nagulat po kami. Tumunog po ang heartbeat niya sa monitor along the way. Bumalik po ang pulso niya pero hindi namin siya sinukuan kahit maliit ng porsyento na buhay pa ang pasyente dahil po sa hina ng pulso niya. Nagtuloy-tuloy po ito. Umawang ang labi ko sa gulat. I held her hands and kissed it. Salamat sa pagbabalik, Rebecca. Hihintayin kita. Hihintayin kita kaya lumaban ka. Lumaban ka. Hinalikan ko pa ang noo niya at saka ako dumistansya. She's alive. She's still fighting for her life and I am proud of her. Kahit nasa ospital na ang mag-ina ko, hindi pa rin ako makakampante, lalo nang sinabi ng mga doktor na kailangan salina ng dugo. Pareho silang naubusan nun at kung pwede lang maibigay ko rin yung dugo ko sa kanila. Pero baka kay Rebecca hindi kami compatible.
Ayos pa yon kung para sa anak ko dahil alam ko, ka-blood type ko lang si Paula. A negative ang blood type ng pasyente sa kabila. Anunsyo ng isang doktor at si Rebecca ang tinutukoy niya. Ang alam ko, napaka-rare ng dugo na yon. At dapat kung may donor man, dapat compatible sila. Pero O ang blood type ko. At si Paula lang kaya kong iligtas sa mga oras na to. Wala na tayong oras para maghintay sa paghanap ng ka-blood type ng pasyente. Kailangan siyang masirinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Huwag tayong magpakakampante hanggang sa may pulso pa ang pasyente. Safe pa siya ng mga oras na to. Ang kailangan lang namin, A negative blood type. Seryosong sabi ng doktor. Napamura ako dahil wala na akong kakilalang kamag-anak ni Rebecca. Namatay na ang nanay niya at wala akong alam tungkol sa tatay niya. Silang mag-ina lang ang nakilala ko. Paulo? Tawag sa akin ni Rick. Kung pwede lang din maging donor niya ako gagawin ko. Kahit maubos ba ang dugo ko. Damn it! Hindi ko siya po pwedeng sukuan. Ayoko. Umalog ang balikat ko dahil sa pag-iyak ko. Daddy! Daddy! Hindi ko pinansin si Zion. Nakita ko naman ang pagmamadali ng mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanila na nandito ako. Pero nang kunin nila si Zion, hindi ko na rin sila sinita pa. Kaano-anong pasyente sa kabila? Napalingon ako na may nagsalita mula sa likuran ko at nakita ko ang daddy ni Amy. Naikiyam ko ang kamao ko dahil naalala ko lang ang ginawa ng asawa ko sa mag-iina ko. Sagutin mo ako, Paulo. Kung ano mo ang dalawang pasyente at pinapakita mo sa amin yung kahinaan mo na kailanman di ko pa nakita para sa anak at apo ko? Matabang na tanong niya sa akin. Alam ko hindi nagustuhan ng father-in-law ko ang ginagawa ko ngayon. Napatingin ako sa dalawang pintuan kung saan nag-aagaw buhay ang mga mahal ko. Mag-ina ko, dad, at mahal ko. Sagot ko sa nanginginig na boses. Di ko napaghandaan ang mabilis na kilos niya at agad umigkas ang kamao niya na dumapo yon sa pangako. Hinawakan niya ang kwelyo ng damit ko. Dr. Amonte? Mabilis na lumapit sa amin ang mga kaibigan ko at nakawala sa akin ang daddy ni Amy. Lolo? Umiiyak na tawag ni Zion. All this time niloloko mo lang pala ang anak ko? Malamig na tanong nito sa akin at hawak na siya sa magkabilang braso ni na Orifin at Resh. Sir, hindi po tong tamang oras para magsumbatan tayo. Walang emosyon sa ni Bunker na nasa tabi ko. Hindi ko ipikakatiwala sa iyong anak ko para saktan mo lang. Asik niya sa akin na halos duruin niya na ako. Dad, ang anak niyo po ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ngayon ang mag-ina ko. Di ko na napigilan ng sarili ko na sigawan siya at nakita ko ang gulat sa mukha niya. Malaking respeto ko sa kanya dahil siya ang ama ng asawa ko. Pinagbibintangan mo ba ang anak ko, Del Mundo? Malamig pa rin tanong niya sa akin. Dahil alam mo na siya lang makakagawa ng bagay na to. Siya ang nagbanta sa buhay na mag-ina ko, Dad. Asawa mong anak ko, Del Mundo. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na may mag-ina ka pa at mas kinakampihan mo pa sila. Pagkatapos po kung guluhin ng anak ninyo, sa tingin niyo po ba tatrabahuin ulit siya ng asawa ko? Nang dahil sa kanya nagawa kong pagtaboy na mag-ina ko, ang totoo kong pamilya. Dad, ang totoo kong pamilya na dapat ikasama ko ngayon, pero mas pinili ko ang anak ninyo. Mas pinili ko kahit nakakasakal siya dahil pinagbantan niyang buhay na mag-ina ko. Anong pinagsasabi mo? Niloloko lang din ang anak ninyo, Dad. Sagot ko at sinilapan ko sa Zion. Na makita yon ng mga kaibigan ko, agad nila yon ng mga anak ko. At umiiyak na siya ngayon. Hindi ko totoong anak si Zion. I added at narinig ko pa ang pagsinghap niya sa gulat. Namatay ang anak namin sa sinapupunan niya. At pinagsisiyan ko yun dahil sa akin, kaya nangyari yun sa kanya. Pero ang mas masakit, Dad, ang magpabuntis siya sa ibang lalaki habang kasal kami, para lang wag ko siyang iwan. Dahil alam niya kung wala na siyang panghahawakan isang bagay sa akin, ay iiwan ko siya. Pero kung alam ko lang din na mangyayari to, sana noon pa man iniwan ko na ang asawa ko. Hindi ako nagsisising akuin ko rin si Zion, Dad. Mahal ko ang bata pero hindi ko palalampasin ang ginawa ng anak niyo sa mag-ina ko. Kahit asawa ko pa siya, maniningil ako ng hustisya. Hindi to deserve na mag-ina ko. Hindi nila to deserve. Mahabang saad ko at walang nababakasan na kahit anong emosyon ng mukha ko. Stop! Wala tayong oras para dyan. Kailangan natin makanap ng A-negative blood type. Saglit na naghari ang katahimikan sa pagitan namin. Mas kinakabahan ako dahil nasasayang namin ng oras. Binitawan ng mga kaibigan ko ang father-in-law ko at dahil naramdaman nilang hindi na ito nanlalaban pa. A-negative ako and I'm willing to donate my blood.
Seryosong sabi niya, tiningnan niya ako. Ginagawa ko to dahil sa anak ko. Mariing sabi niya at kusang pumasok sa operating room. Inakay niya ako ni Rek sa kabila at nakita ko ang anak ko na walang malay, nakahiga sa hospital bed. My baby! Paano mo natitiis ang batang to, Paolo? Tanong sa akin ni Rek para lang paiyakin niya ako. Humiga ako sa hospital bed malapit din sa anak ko at inabot ko pa ang kamay niya. Compatible ang dugo niya dahil mag-ama kayo, he said. Lumaban ka, Paula. Lumaban ka, anak ko. Mahinang bulong ko at kasabay ng pagkirot sa braso ko. Stable na ang kondisyon ng pasyente, pero dahil sa natamo niyang sugat, malaki ito. Baka sa ngayon comatose pa siya. Magigising din siya pero di pa natin alam kung kailan. Ililipat siya sa private room. Paliwanag ni Rek. Kahit stable ng anak ko pero natatakot pa rin ako dahil sa sinabi niyang comatose. Biralingan ko naman ang isang doktor na kaedad lang namin ni Rek. Bago pa man makarating sa ospital ang pasyente, nawalan na raw to ng pulso at 11:41 a.m. Literal na huminto ang tibok ng puso at bumalik ng ito around 12:11 p.m. Madalas nangyayari ang bagay niyon and 30 minutes after babalik din sa normal. Di namatay ang pasyente, parang namamahinga lang ang puso. Natanggal na rin namin ang bala sa dibdib niya pero ayon din sa sugat nito, sobrang lalim na halos umabot sa puso niya. Kaya yun ang dahilan bakit huminto yun? Masyadong kritikal ang kondisyon niya at natagalan pa tayo sa pagsali ng dugo sa kanya. Sa ngayon, hindi siya maililipat sa private room dahil kailangan niyang manatili sa ICU para ma-monitor namin siya 24/7. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Sobrang nakakapanghina. Comatose ang anak ko at nasa critical condition pa rin ang mama niya. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil pareho silang lumalaban. Hindi nila ako iniwan. Hindi sila bumitaw. Iuwi ko na muna si Zion, Paolo. Nasa bahay naman ang asawa ko at may makakasama siya dahil nandoon ang mga anak ko. Tumango ako sa sinabi ni Orifin. Tinignan ko ang anak ko na nakatulog na sa bisig niya. Humilig ako at tinalikan ko ang noon niya. Take care of him, Ori. Namamaos na sabi ko. I will. Now take care of your daughter too. And tell her mom, hindi mo alam na napakaswerte mo rin? Isang tapik sa balikat ko at saka siya tumalikod. She's the little girl we're talking about, Rash uttered. Yeah, Paolo May del Mundo. Bunker said at ipinakita niya sa akin ang phone niya. Mas lalo ko naiyak na makita ang litrato ng anak ko. Nakangisi siya sa camera at sobrang inosente niya. Damn it! She deserved to be loved. I'm so sorry, baby. I failed you. Pumunta ng ospital ang parents ko na malaman ang nangyari at ang akala ko nung una, hindi nila matatanggap ang anak ko. Pero iyon ang mas dumapo ang tingin nila sa hospital bed. Agad din umiyak si mommy. Naratiling tahimik si daddy habang matiim tinitingnan niya rin si Paula. Oh my God! Ang bata-bata pa niya para malagyan ng ganto? Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya, anak? Umiiyak na tanong ni mommy sa akin at hinawakan niyang maliit na kamay ni Paula. Mabilis nag-init ang sulok ng mga mata ko. Dahil siguro sa takot, mom, nadulas sa hagdanan ng anak ko at nahulog siya. Sagot ko at parang isang bangungot sa akin ng mga nangyaring yon. Sobrang nakakatakot at ayoko na mangyari pa ito. What have you done, Paolo? Malamig na tanong sa akin ni Dad. Kasalanan ko, Dad. Kasalanan ko ang lahat ng to. Dahil sa akin kaya napahamak sila. Naging duwag ako. Kung mangyayari rin sana to, sana sila na rin ang pinili ko. Hindi ko na naisip na mas ligtas sila kung ako ang didistansya. Pero hindi pa rin. Hindi ko naisip na pwede pa rin silang masaktan habang lumalayo ako. Where is he, Mom? Nasa ICU pa rin, Dad. Critical condition. Napabuntong hininga ako at napahagod ako sa buhok ko. Kung sinabi mo sana sa amin to na mas maaga, sana nabigyan namin ng proteksyon ng mag-ina mo. Mariing saad ng aking ama. Napatango ako. Sobra-sobra na ako nagsisisi dahil sa mga naging desisyon ko. Hindi mo dapat sila itinago sa amin? He added. Kawawa naman ang apo ko. Napakabata pa niya para maranasan lahat ng to. Look at her, hon. She's beautiful. Para lang siyang maliit na version ng anak natin. Napangiti ako sa narinig. Bumukas ang pintuan ng private room ng anak ko at pumasok si Rex sa loob. Silugod ang kaninang asawa mo. Na-aksidente. May malay pa nang dinala dito pero nang sabihin sa kanya ng mga doktor na posibleng di siya makakalakad, bigla siyang sumigaw. She literally lost her mind kaya't pinatulog siya ng mga doktor. Agad na balita niya sa akin. See that, Amy? Ang bilis maningil ng karma, hindi ba?
Ayos na ang lahat. Sana na magising si Rebecca at gumaling ang sugat nga habang nasa ospital pa kami. Hinihintay ang pagising ng aming anak. Hindi siya nagalit sa akin. Hindi niya ako sinambatan sa kabila na hindi pagpaparamdam sa kanila at wala sa araw na pinaka-importante sa anak ko. Nagising si Paula at inakala ko noon na may galit siya sa akin. Dahil di niya ako pinansin nung una pero tinawag pa rin niya ako. Hindi siya galit. Kaya't sobrang tuwa ako ng araw na yon. Halos mawala ang boses ko dahil sa pag-iyak. Isang linggong nakalipas, unti-unti na siyang gumagaling. Pero umalis na ako saglit sa ospital, hindi ko na sila nadatnan pa roon. Tinanong ko ang kaibigan ko kung nasa na mag-ina ko, pero ang sinagot nilang discharge na silang pareho at wala na ring ideya kung saan nagpunta ang mga to. Maski daddy ni Rebecca walang alam, lahat kami ng iwan ay sobrang pag-aalala sa kanilang dalawa. Parang pinagbagsakan ulit ako ng langit at lupa dahil sa nalaman kong pag-alis nila na di nagpapaalam sa akin. Nasaktan ako at grabe ang sakit sa dibdib. Ganito rin ba ang naramdaman nila nung ako naman ang di nagpakita sa kanila? Ang hindi na nagpaparamdam pa dahil pakiramdam ko hindi ko kakayanin. Hindi ako mapakalit para ko masisiraan ng bait. Mas masasaktan ako sa manlamang yun din ang naranasan ng anak ko. Hanap ako ng hanap. Bumalik pa ako sa mansong binili ko para sa kanila pero di ko sila nakita doon. Di ko mahanap na para bang nagtatago sila sa akin. Malapit na mag-isang taon at sakto yon sa 5th birthday ni Paula. Ilang birthday naman ba ng anak ko ang namimiss ko? Ilang taon ko naman bang titiisin si Paula? 3 taon ako nagtiis sa kanila at pinanood sila sa malayo sa takot na mapahamak pag nalaman ni Ami na nakikipagkita pa rin ako. Gusto ko na lang magwala. Halos di ako makausap na matino ng mga kaibigan ko. Di ako nakabalik sa trabaho ko at mabuti na lang si Dad na ulit ang umawak ng kumpanya namin. Nilunod ko ang sarili sa alak at sa takot ng mga kaibigan ko sa pwede kong gawin hindi nila ako iniwan pa. Baka raw maabutan nila ako sa kondo na wala ng buhay. Man, 3 taon mong tiniis ang mag-ina mo na hindi mo sila sinubukan puntahan at kumustahin man lang. 3 taon din sila nagtiis sa'yo pero ikaw, wala pang 1 taon para ka na namatayin sa itsura mo? Umiiling na sabi sa akin ni Bunker. Kompleto mga kaibigan ko at nandito silang lahat para damayan at asaran din ako sa huli. Ganito rin naman kay dati Malamig na sabi ko at isa-isa silang sinamaan ng tingin. Sabay din nag-iwas ang tingin at napangisa na lang sa huli. Nakita ko rin ang gantong kalagayan nila noon. Alak ang naging karamay at walang tigil sa pag-iyak. Nilingon ko sa Jay. Tumaas ang kilay niya na makita ang paraan ng pagtitig ko sa kanya. Mas naula lang ang gago na to at baka sa kanya mismong ideya na magtago ang mga asawa ninyo. Inis na sabi ko. Matunog nang umisi siya. Isa pang gago na yan, sabat ni Resh. Pero hindi mo naman asawa si Rebecca. Di mo nga siya pinakasara ng nabuntis mo Na kung tutuusin po pwede mong talikuran ng kasal ninyo na ex-wife mo. Makahulog ang sabi ni Jay. Mahal niya ang asawa ng oras na yon. Di ko na siya asawa. Matigas na pagtatama ko sa kanila. Hiwalay na kami ni Ami. Teka lang, saad ni Orvin at napatayo sa gulat kung ano mang naiisip niya ngayon. Hindi ba't iisang lugar lang natin nahanap kung saan sila nagtatago? Hoy, hindi ko sinabi sa'yo kung saan ko nahanap ang asawa ko dahil baka pagtawanan niyo ko na nasa tungki ng ilong ko ang asawa ko at di ko pa nahanap. Ako rin. Kanya-kanya silang reklamo. Hindi ko alam saan nga ba nila nahanap ang mga asawa nila. Tama sila, wala kaming nalalaman. Ni hindi nila kaya sinasabi sa amin. Saan pa ba? Saan lugar pa ba sila dapat hanapin? Sa lugar na alam natin. Di rin natin maiisip na pwedeng pagtaguan dahil palagi tayong nandun. Sa puntong yon, kusang dumula sa bibig namin ang pangalan ng lugar na yon. Black Island. Ako naman napatayo dahil sa gulat. Dinuro si Jay. Alam ko kung ba't naisipan na mag-ina kong umalis nang walang paalam sa akin dahil sa asawa mo. Mali. Ikaw ang dapat kong sasihan at bigyan mo ng ideyang asawa mo. Tumaas ang sulok ng labi niya at mukhang proud na proud pa siya. Di ako nagsayang ng oras na araw na iyon. Agad akong pumunta. Kami, sa Black Island na pagmamayari ng kaibigang si Jay. Nabili niya yon na mag-runaway siya. Tinanong din namin si Ellie kung may alam ba siya at hinuli namin siya. Lalo pa na may hinala ko sa binigay niyang brown envelope na hindi pinakita sa akin ni Rebecca. Nung ako humingi ng tulong sa inyo, hindi niyo ako tinulungan. Hayaan ninyo ang tao sa kung saan man siya ngayon. Siya pang nagalit at tiglop kami kaagad dahil guilty nga kami. Wala kaming sinabi tungkol sa whereabouts ng mga gago naming kaibigan. Naratiling ding tiklop ang bibig namin. Si Jay kitang-kitang pagsisisi sa mukha kahit matagal na yon pero di pa rin nalimutan ang asawa niya.
Masakit talagang ginawa niya eh. Di ko rin masisisi ang asawa niya. Walang Rebecca sa listing. Utas ni Jay at pabagsak na binaba ang hawak ng folder sa mesa. Meron siyang opisina sa hotel niya sa Black Island. Sobrang layo ng islang to sa city at parang wala na sa mapa ng Pilipinas. Pagabi na ng hapon at marami na rin napunta dito. Chopper ang sinakyan nila para mabilisan. I can't wait to see them. I missed Paula. Rebecca? Di ako ganito noon kay Ami. Baka nagbago ng isip ng asawa mo, Jay. Kausapin mo. Ayoko. Takot lang niya sa asawa niya. Bumuntong hininga siya at bagsak ang balikat na naupo sa sofa. Malaki ang opisina niya at parang tulad lang to ng kumpanya niya. Sabihin mo sa asawa mo, Jay, ang lahat. Ang pinagdaanan ng kaibigan natin. Yung asawa mo na lang alas natin para mahanap ang mag-ina ng gagong to. Alam mo naman ang pakiramdam na yan ah. Pamimilit ng mga kaibigan namin. The difference is, siyang umuwi sa amin kaya hindi naging problem. Why don't you wait for them too, Paolo? He asked. Gago ka talaga eh, no? Mag-iisang taon na nating hinahanap ang whereabouts nila. Sa huli, nagsisihan lang kami dahil sa pagiging gago namin. Di ko nga rin alam bakit naging magkaibigan kaming lahat. Lumipas ang 1 linggo. Nakakapanghi naman pero di rin ako tumigil sa paghahanap sa kanila. Nagawa nila noon ang tiisin ko sila na hindi makita, hindi magparamdam kaya't gagawin ko rin to para sa kanila. Kaya ko pa na maghintay. Mahal mo ba? Nagulat ako isang araw nang sumulpot si Ellie. Kasama mga kaibigan niya at tuwang-tuwa na naman sila na makita ko. Walang imek ang mga kaibigan ko. Talaga namang takot sa kanila eh. Takot din naman ako kay Rebecca, kaya hindi nga ako naging makulit pa na makita ang laman ng brown envelope na yon. Hindi ko sila hahanapin kung di ko sila mahal, Ellie. Eh ba't mo tiniis ng ganun katagal ang mag-ina mo? Lalo ng anak mo, Paolo. Isipin mo naman ang nararamdaman ng bata na wala ang daddy niya. Sa nakalipas na mga birthday niya. Paninisin niya sa akin. Alam ko, at pinagsisihan ko na yon. Ginawa ko lang yon para sa kaligtasan nila. Nakita niya naman ang ginawa ng Ami. Hindi na ako nagpakita pa sa kanila pero ginawa niya pa rin. Kasi duwag ka, sabat niya. Alam ko, duwag ako, tanga. Kahit ano pang itawag mo sa akin. Don't shout at my wife, Paolo. Jay warned me. Han, gusto kong kumain ng native na manok. Biglang sabi ni Ellie at lumapit sa asawa niya. Chicken native? Come on, let's go back to Manila, Han. Marami dun. Suhestyon ng gago pero inilingan na naman siya nito. No, gusto ko galing dito mismo at si Paolong utusan mong bumili ng manok dun sa dulo ng isla. What the heck? Mura ko, dahil ba't akong uutusan? Busy akong tao, tinahanap ko pa mag-ina ko. Dulo ng isla, yung kubong pinagawa mo years ago, Han? Jay asked his wife. Tumangutango lamang to. Aalis sana ako, parang kaibigan ko na lang utusan niya. Total, asawa naman niya to. Pero tinawag niya ako at kung ako ang bibili ng pesting manok na yan. Pero kailangan ko sumunod dahil siyang nakakaalam nasan si Rebecca at Paula. Kailangan kong sundin para magbagong isip niya. Nagiinit ang ulo ko na mag-isa na rin akong pumunta sa dulo. May bahay ba tong isla na to bukod sa Black Hotel? Ilang minutong nilakad ko at sa wakas nakita ko ng bahay kubo pero di ko alam ba't bigla akong kinabahan. Nakita ang ilang koral na mga manok. Sobrang dami nga. Huminga ako malalim at pinakalma ang nagwawalang puso. Tsaka ako naglakad papalad doon. Tiyanon! Napahinto ako sa paglalakad na marinig ang pamilyar na boses. Mama, wala rito sa tiyanon, Mama! Hanapin mo lang anak, nandyan lang yun kanina eh. Bumili